Blessed evening, Family of the Living God. Welcome po sa ating online Bible study. No, maraming salamat sa nakapag-join. Hindi ko na kayo maisa-isa. No, I hope nasa mabuting kalagayan tayo ngayon. I declare and decree. No, hindi po kasi isang malaking aksidente kung bakit tayo nandito ngayon. No, sadyang sinadya talaga ng Panginoon. No, hindi mo pa pinalano, hindi mo to pinano. Wala to sa plano mo noon, pero andito ka ngayon. No, ito yung ang tawag dito divine appointment. Ito yung divine time. No, hindi isang aksidente, hindi isang malaking pagkakamali. Dahil sa Panginoon, walang pagkakamali. Thank you, Jesus. Manalangin tayo bago ako magsisimula. Welcome po. Panginoong Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Sabayan niyo ako sa panalangin. Panginoon, ako po yung nagpapakumbaba. Patawarin niyo po ako, Panginoon, sa nagawa kong kasalanan. Simula pagkabata hanggang ngayon. Panginoon, patawarin niyo po ako. Patawarin niyo po ako minsan sa priority ko, Panginoon, hindi ko nagiging maayos. Patawarin mo ako, Panginoon, sa lungkot, takot, hinanakit sama ng loob. Lord, gusto naming matuto ngayon. Tanggalin niyo po ito, Panginoon. Tulungan niyo po kami matanggal ito. Lord, I believe walang imposible sa iyo, Panginoon. Linisin niyo po yung puso namin para sa pag marinig namin ang inyong salita ay tutubo ito, Panginoon. Tanggalin niyo po lahat ng damo, bato sa puso namin, Panginoon, sa mga oras na ito. Palayain niyo po kami, Panginoon. Maraming salamat po sa pamagitan ng iyong dugo. In Jesus' mighty name. Amen. Kasi manalangin ako, Panginoon, maraming salamat po sa kabutihan mo. Lord, naniniwala ako, Panginoon, di isang malaking aksidente. Lord, I believe, bibigyan mo kami ng revelation na nagmumula sa iyo, Panginoon. Itago niyo po ako sa iyong presensya. Lord, ibaba niyo po ako, Panginoon, at kayo ang maitaas. Tulungan niyo po ako, Panginoon. Maihayag ang dapat maihayag. Lord, I declare itong word mo, Panginoon, ay tutusok sa bawat puso ng bawat isa. And I believe, and we believe, Panginoon, itong topic na ito, hindi ito magiging informational lang, kundi maging transformational kung sino man ang makakarinig nito, Panginoon. Lord, mga taong lugmok na sa buhay, nawala ng pag-asa, nangihina dahil sa mga problema. Lord, tulungan niyo po akong ipaintindi sa mga oras na ito na yung sakit, Panginoon, no, ano yung dahilan, ano yung mga rason, para saan to, Panginoon, bakit nangyayari to sa buhay namin, Panginoon. Maraming salamat po. Tinataas kita. And I declare, Panginoon, wisdom like prophet, wisdom like Solomon, wisdom like apostle, wisdom para, Panginoon, ma-deliver ko ang divine wisdom mo, Panginoon. Thank you, Jesus. I glorify your name. In Jesus' mighty name. Amen, amen. Thank you, Jesus. Welcome sa ating Bible study. Malakas lang ba yung boses ko? Iano ko lang muna para di tayo. Klaro ba yung boses ko po? Klaro po ba yung boses ko? Amen, amen. Malakas. Hallelujah. Thank you, Jesus. God bless po sa nakapag-join ngayon. God bless sa inyong lahat. No? We are live. Thank you, Jesus. We are live ngayon sa ating Facebook page, no? Sabi pa nga nila, sharing is caring. Hindi natin alam, no? Yung mga taong maraming tanong sa buhay, no? Through sharing this live, no? Itong pag-share na to, with good motives na i-share mo to dahil para makabigay din ng information sa iba at mabago din sila at para, no, hopeless sila sa situation nila at marinig nila ang topic na ito. No, kung sila yung tao na may sakit at makikita nila ang topic na ito, no, magkakaroon sila ng pag-asa. No, because I believe, pag ang isang preacher nagsasalita out, hindi dahil sa emosyon, no, hindi nakaka-stumble, no, kundi nakapagbibigay liwanag sa buhay nila. No, sharing is caring. Maraming salamat po. Pag-proceed ako sa topic, hallelujah. Thank you, Jesus. Nawala. Pasensya na pamilya, nawala. Andito pala. No, our subject, ang topic pala na pag-uusapan natin ngayon, ito. Kita nyo ba sa screen? Nakita nyo ba ngayon? Nakita nyo po? Klaro no? Klaro? Okay na, kita ko na. Kita na. No? Cause of sickness and disease. Tinatanong mo dito sa sarili mo, bakit ako nagkakasakit? Parusa ba ito? May nagawa ba akong kasalanan? Itong sakit na mayroon ako ngayon, sumpa ba ito? Generational curses ba ito? Itong sakit na pinagdadaanan ko ngayon, test lang ba ito? O galing ito sa kasalanan? No? Minsan nalilito tayo kung saan galing yung sakit na yan, bakit tayo nagkakasakit. Ngayon, no, ang goal ng topic na to, no, para ipaintindi ano yung bakit ka nagkasakit. No, bakit no, I believe no yung sakit biro.
No, nakakaano talaga, nakaka-anxiety, nakaka-depress. Lalo na siguro ako noon, naranasan ko magbantay sa ospital. Kahit watcher lang ako. Imagine, watcher lang ako. Yung nanay ko na-stroke noon. Na-stroke yung nanay ko. Naranasan ko maging watcher ng ilang oras. Pero feeling ko, kahit watcher lang ako, para na din ako kakasakit. Habang nakikita ko yung sitwasyon ng iba, no, sa klase yung sakit, may iba, hindi nakatayo, galing sa disgrasya, no, galing disgrasya hanggang yung ano nila, sasakyan nila, basag yung ulo, basag yung paa. So, maraming patient. Yung iba, hindi makatayo. Yung iba, no, 50-50 na. No, agaw buhay na, nilalagay na sa ICU para busy. Habang nakikita mo yung mga tao, grabe, maramdaman mo talaga yung iyak. No, kahit wala mang umiiyak, ramdam na ramdam mo yung iyak at kaba at takot sa puso nila. At habang nakaupo ka doon, habang nakapunta ka, habang andun ka sa ano, sa hospital, makikita mo talaga yung mga mukha ng tao. Hindi talaga masaya. No? Wala kang makitang tao na masaya, ano? No, ang ginagawa nila, cellphone na lang, tahimik, no? Hopeless. May kanya-kanya tayong bidaan dito. May kanya-kanya tayong mga sitwasyon sa buhay. Wala. Kanya-kanya sitwasyon sa buhay. No? May mga situation, sakit, karamdaman, minsan hindi gumagaling. No, ka naman, hindi ka pa rin gumaling. Ano ba yung ibig sabihin ng Panginoon diyan? Ano ba yung tinuturo ng Panginoon? Ano ba yung gusto niyang ipahiwatig sa atin? May mga sakit naman, pinapagaling agad. At ang ano pa, ang nakakapagtataka, yung nagpray, walang palataya, pero gumaling. No, I believe meron nga Bible. Naalala niyo yung ano, life? No, nung nilagay sa ano, nung yung pinadaan doon sa bubong, so, walang panampalataya. Ang may panampalataya doon is yung ano, is yung mga yung apat o yung mga kaibigan nila. No, may panampalataya. At yung maalala niyo yung ano, humingi kay Peter, sabi ni Peter, wala akong silver, wala akong pera, no? Ito lang kayong ibigay sa pangalan ni Jesus. No, ang hiningi niya pera, hindi kagalingan. So ibig sabihin may mga karakter din sa Bible, kahit walang panampalataya, gumagaling. Pero yung advantage talaga, no, kahit may panampalataya, yung mga kadalasan talaga nangyayari sa Bible, yung mga may panampalataya, ang kadalasan gumagaling. Pero minsan, gumagaling ang isang tao dahil sa panampalataya din ng iba. Kung ikaw, ang taas ng panampalataya mo, bakit hanggang ngayon, pasakitin pa rin ako? No, nag-serve na ako sa Panginoon, bakit hanggang ngayon, ito yung pinagdadaanan ko? Pero yung iba, hindi man nag-serve, pagkatapos gumaling. No? Bumalik sa makamundo, pero gumaling naman. Pero bakit ako? Alam ko na tanong yan. No? Simula sa araw na ito, tanggalin mo yung word na bakit. Palitan mo yung bakit ng paano. Paano ako? No? Paano ko i-endure yung situation na to? Paano? No? Ano yung lesson na matutunan ko sa situation na to? No? Paano ako magtitiwala sa Panginoon? Huwag mong tanggalin mo na yung bakit. No? Kasi yung bakit, yan yung sisira sa emosyon mo. Lord, bakit ganito nangyari? Dapat sabihin mo na lang, Lord, ano ang tinuturo mo sa sitwasyong ito? Ano ang gusto mong ipahiwatig? Tanggalin natin ang bakit. Kasi yung bakit, no? Yan ang dudurog sa emosyon mo. Minsan yung bakit na yan, yan yung nagpapa-stress sa'yo. Yung mga baka, baka siguro, baka ganito, baka nagnuluko siya. No, nandahil na stress ka, nagka-high blood ka tuloy. No, alam nyo naman ngayon, no, yung sakit ngayon, delikado pala yung wrong emotion. No, wrong mindset, no, yung mga sobrang pag-aalala, delikado pala yan. Naakala natin yung mga ganyan sakit, ano lang, parang wala lang kasi nabubuhay naman, nakakain pa rin, no? Nagagawa pa rin mag-enjoy, pero deep inside sugatan na. So ibig sabihin, yung sakit na yan, yung emotion, hindi yan agad na kung sabi nga pa, baka na bang natabunan din ba? Kasi may mga sakit, hallelujah. No, yung mga emotion na yan, sa loob, hindi makikita, secret. Dumating na yung time, nagbigti na, kasi nga hindi na makaya. So nakakatakot, kasi yung tao kasi, ang daling mag-pretend na okay sila, no, galing sila, no, ang galing magmaskara. No, may dala-dala sila maskara na masaya, pero deep inside, sugatan. No, hindi na nyo makita. Magtaka ka na lang, masaya pa yun kahapon, pero bakit nag-suicide? No, di mo alam yung situation. Kasi nga, yung tao, kaya niyang itago yung sarili niya sa ganitong sitwasyon. Hallelujah. No, I believe, no, ang goal ko sa topic na ito, no, magkaroon ka ng pag-asa. Kung hindi ka man pinagaling ngayon, hindi ka Lord, sabi mo ngayon, Lord, gagaling man ako, hindi, Diyos ka pa rin. Lord, yung pagka-Diyos mo, hindi nakabase sa sitwasyon ko.
ang pagka-Diyos mo nakabase sa pagka-Diyos mo. Kasi kung mangyayari nga ngayon, ang pag-Diyos niya nagkabase ng sitwasyon mo, pag hindi ka galing, hindi ka na maglilingkod sa kanya, maglilingkod ka pa rin kasi yung pagka-Diyos niya hindi nakabase sa sitwasyon mo. Hallelujah. No? Basahin natin yung ano. Basahin natin yung context. Sabi dito, sabi sa Exodus 15:26, if you will diligently listen to the voice of the Lord your God, and do that which right in his light eyes, and give care to his commandment, and keep his statutes. I will put none of disease, and I do put on the Egyptian, for I am the Lord your God. I am your healer. O sabi nga, I will put none of disease. So ibig sabihin, ang Panginoon may kakayahan siyang bigyan ka ng sakit, at may kakayahan siyang pagaling ka. Kaya nga sabi natin, ikaw ay makapangyarihan. No, kung tutusin, kaya kang bigyan ng sakit ng Panginoon ngayon. Kaya kang patayin ngayon. Kung nagkasala tayo, kaya tayong patayin niya. Pero kahit may kakayahan siyang bigyan tayo agad sakit ng kaagad. No, kahit may kakayahan siyang parusahan ka kaagad. Pero minsan hindi niya ginagawa. Ginagawa niya lang yun. No, pag may tinuturo siyang lesson. So ibig sabihin, ang Panginoon makapangyarihan. Pwede niyang may kakayahan siya patayin ka. At may kakayahan din siyang buhayin ka. Kaya nga sabi niya sa Bible, no, wag kayong matakot sa tao. Kasi yung tao, kaya niya lang saktan, kaya niya lang patayin yung katawan mo. Pero ang Diyos, kaya niyang pahirapan, no, yung katawan mo at kaluluwa mo. So ibig sabihin, mas nakakatakot pala ang Diyos. Pero ang Panginoon, kahit may kakayahan siyang bigyan ka ng sakit, no, eto ka ngayon. Okay ka. No, I believe may iba din sa atin dito, may sakit pa. Pero kadalasan sa atin dito ngayon as a Christian, no, pinagaling tayo ng Panginoon. So ibig sabihin, no, ang Panginoon kaya niyang parusahan yung tao. Pero hindi niya ginawa. Kasi nga, grabe yung pagmamahal niya sa atin. No, kahit may kakayahan siyang parusahan tayo, pero no, inaalam niya yung sakit, hindi gaano ka-worse. Thank you, Jesus. Sige, 10 reason of sickness and disease. No, may 10 reason tayo, tandaan mo natin to. No, number 1, because of old age, dahil sa edad. No, alam naman natin, pag ang tao ay nagkakaedad, nagkakasakit talaga. Normal talaga yan. No? Mana natin niya kay Adan at may kamatayan na. Kaya nga ang Panginoon may hinanda siyang bagong Jerusalem kasi nga doon tayo titira. Kaya nga, hinayaan niya. No? Sabi niya, hindi ako papayag na ang tao ay mabubuhay sa mundo. Nagsisi siya. Noon, bakit niya ginawa ang tao? Kaya nga yung tao limit na lang. 120, 100 plus. Kaya nga minsan nagkakasakit tayo dahil sa edad. Hallelujah. Number 2, sige, basahin natin si Elisha. Now Elijah has been suffering. Grabe, nagdusa. So man of God to, propeta to. Suffering from the sickness from which he died. No? Halos ikamatay niya na yung sakit na yan. No, ibig sabihin, nagsuffer, hindi isang araw. Diba? Kung in short, sa panahon natin ngayon, din. No? Now Elijah has been suffering from the sickness from which he died. Jehoash, King Israel, went to down see him over him. Di ba? Hindi natin masaya. So, ibig sabihin, kahit propeta, hindi nakaligtas sa sakit. Hindi gumaling. Namatay. No, okay lang sana, namatay agad si Prophet Elijah. Hindi pa. Nagsuffer pa. So, ibig sabihin, mahabang panahon din. No, nag-bedridden siya, nagkasakit siya. No, halos kamatay niya na. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ang sabi dito sa verse 20, Elisha died, was buried, patay. So, ibig sabihin, ang kinamatay ni Elisha, sakit. Dahil nga, nung time na yun, matanda na din siya. So, ibig sabihin, kahit man of God ka, kahit noon, araw-araw mo naranasan yung presensya ng Panginoon. No? Ang Bible na mismo nagpapatunay. No? Kahit man of God ka, magkakasakit ka. At hindi lang magkakasakit. Okay lang siguro pag mamatay agad. Nagdusa pa. Thank you, Jesus. No, inalaw ito ng Panginoon na magdusa yung propeta para basa natin at mapag-aralan natin na kung may pinagdadaanan ka ngayon, no? Kung ano yung pinagdadaanan mo sakit, may nagkasakit rin. Hindi exempted yung pagiging man of God. Hindi ibig sabihin, no, anointed ka. You can perform sign and wonders and miracles. No, hindi ibig sabihin, exempted ka sa sakit. Magkakasakit ka pa rin kahit man of God ka. No? Kung papunta ka na sa katandaan mo. Thank you, Jesus. Number 2, generational curses. Sumpa.
Kaya ka nagkakasakit dahil sa sumpa. Thank you, Jesus. May mga, alam mo, alam nyo naman, yung high blood, minsan galing sa lolo. Yung lolo, alam mo ako, yung lola ko, namatay sa high blood. Yung kapatid ng nanay ko, namatay sa high blood. Kamatay lang, kakaedad ko lang. Tapos yung nanay ko, na-stroke dahil sa high blood. Tapos ako, may high blood din nung una. Pero, ang nakaganda ngayon, hindi na ako nagme-maintenance. Sa edad kong 24, na-discover ko na may high blood ako. Ako noon, nagme-maintenance ako noon ng gamot, losartan. No, iniinom ko talaga yan. Iniinom ko yung losartan. So, ibig sabihin, generational curses, pero naputol yan. Thank you, Jesus. Naputol yan when I encounter God. Nung sinurrender ko yung buhay ko. At yung nanay ko, hindi na na-admit. Noon, sa isang taon, na-admit siya, siguro mga straight yung 2 taon, no? 6 na beses sa isang taon. Minsan 7 beses pa. So, ibig sabihin, yung sakit na hindi biro. Pero, praise God, no? Ginamit yung nanay ko. Yung sakit na yun, yung pa ang naging dahilan para nakabalik ako sa kanya. Napasa. So, ibig sabihin, dahil nag-surrender sa Panginoon, no? Ikaw ang sa Bisaya pa, ikaw ang nagputol, ikaw ang pumutol niyan sa sumpa na yan. Dahil nga, 2,000 years ago, no? Binurayan at binayaran na yan ng Panginoon sa cross Calvary. Nakapako na yan sa cross. Thank you, Jesus. Sabi dito, no? You shall not bow down to them or worship them, for I, the Lord your God, I am a jealous God, punishing the children for the sin of the parents to the third and fourth generation. So, ibig sabihin, may generational curses talaga. No, minsan, kaya ka may pinagdadaanan ngayon, kaya ka makit ngayon, no? Malaking posibilidad yan, no? Pwede mo yan naani dahil sa kasalanan ng lolo mo. Pwedeng kasalanan ng lolo mo, kasalanan ng mo, napasa sa'yo. Pero at least, pinakamaganda, yung sakit na dinadanas mo ngayon, hanggang dyan na lang sa'yo. Hindi mo na mapapasa sa next generation mo. Hallelujah. No? So, ibig sabihin, ikaw ang bumutol, ikaw yung unang naging Kristiyano, na kung may line up ka sa, may line up ka sakit sa mata, no? May sira ka sa mata, pero sunodin mo yung buhay mo sa Panginoon, hanggang na lang yung sakit na yun. Pinutol mo. Pero ang third generation, pero yung kagandahan sa Panginoon, pag ang Panginoon ang sumumpa, hanggang third and fourth generation. Pero ito yung promise niya. Kung susunod tayo sa Kanya, no? Sa pagsamba. But showing love to 1,000 generation. Kung pasin nyo dito, pag nagkasala sa Diyos, no? Ang paparusahan niya, no? Third to fourth generation, no? Up sa tod. Pero ang Panginoon, sabi niya, pero kung mag-o-obey ka lang, ito yung good news. But showing love to 1,000 generations of to those who love me and keep my commandments. Grabe, no? So, ibig sabihin, mabait bang Panginoon? Hindi. Mabait. So, ang purpose pala, no, dinisiplina niya lang yung tao para magkaroon ng takot. No? Third to fourth generation, ang susumpain niya, ang paparusahan niya. Pero, kung susunod ka lang, susunod lang tayo, susunod ako, thousands of generation ang i-bless niya. Hallelujah. So, ibig sabihin, no? Hindi bandage sa sumpa. Ito pa, isa sa mga sample. Kasalanan, ibig sabihin ng generational curses, kasalanan ng upper generation, no? Yung anak ang nakabenefit sa kasalanan, hindi benefit, sumpa pa. Then David said to Nathan, I have sinned against Lord Nathan. Nathan replied, the Lord has taken away your sin. You are not going to die. But because by doing this, you have uttered for the Lord, the son born you will die. So, ibig sabihin, kung nagkasala si David, no, kung hindi siya nagsisi, mamamatay pala siya. Mamamatay sana siya. Pero dahil nagsisi siya, no, dahil na-expose siya at nagsisi siya dahil sa kasalanan niya, no, ang namatay, hindi na siya kasali. Anak niya na lang. So, ibig sabihin, pag once inamin pala natin yung pagkakamali natin, inamin natin yung pagkakasala natin sa Panginoon, no, yung consequence, iikli. No, instead na sabi dito, Nathan replied, the Lord has taken away your sin. You are not going to die. Hindi ka na mamamatay dahil humingi ka ng tawad. Pero mamamatay pa rin yung anak mo. So, ibig sabihin, may posibilidad pa pag nag-disobey tayo sa Panginoon, damay yung next generation natin. Damay talaga. No, at yung sitwasyon na to, grabe sa David. Nagluksa siya. Kasi nga, unang anak niya kay Bathsheba. No, alam natin yung kwento nila. David God, no, for the child. Nag-fasting siya.
nagdasal siya, damag, no, umiyak talaga siya. So, ibig sabihin, nagluksa siya. No? Ibig sabihin, nagfasting siya, nanalangin siya, pero bakit hindi sinagot ng Panginoon? So, ngayon, naintindihan ko ngayon, may mga sakit pala na hindi gumaling nang dahil yan sa disobedience. Bunga ng sumpa, bunga ng kasalanan. So, kaya pala may mga sakit na hindi gumagaling dahil sa kasalanan ng tatay. Kasalanan ng disobedience. Lalo na pagka Christian ka na, tapos may disobedience na ginawa. So, yung disobedience, mapapasa yan sa next generation mo. At yung bad news, kahit anong luhod mo, kahit anong iyak mo, hindi na papagalingin ng Panginoon. Anong nangyari dito? So, ibig sabihin, may kasalanan ka, may mga sakit. No? Nagkasakit kasi yung anak ni David dito. Nagkasakit yung bata, hindi gumaling. Kahit nag-fasting siya. So, ibig sabihin, ginawa niya yung pinaka-effective. Fasting. Pinaka-powerful. No? Increases the authority. Pero hindi niya napagaling yung bata. Kasi alam mo bakit? Dahil sa disobedience. So, ibig sabihin, kaya tayo nagkakasakit, hindi pala ibig sabihin dahil test, hindi dahil pagsubok, sinusubok ako ng Panginoon, hindi. Kaya ka nagkakasakit pala dahil sa kasalanan. Pag once ang sakit resulta ng kasalanan, may posibilidad na hindi gagaling. Kasi si David, hiningi niya sa Panginoon, pero hindi talaga gumaling. Ito na, namatay yung bata. David's attendants were afraid. One of the 7 days, the child died. Patay yung bata. So, ibig sabihin, kahit anong panalangin mo, pag once bunga ng kasalanan, hallelujah, hindi yan gagaling agad. Ito pa. But ito yun sa panahon ni Samuel. Itong tayo na to, nang dahil sa kasalang leader nila, sa mga ninuno nila, pinarusahan ng Panginoon yung lugar nila. Lahat ay nagkaroon ng tumor. Pati yung bata, yung mga matatanda, lahat. So, ibig sabihin, kung once may disobedience sa presensya ng Panginoon, maraming madadamay. Number 2, ano yung number 2? General curses, number 1. Sa edad, number 3, discipline us. Para disiplinahin tayo. Sabi dito, kung minsan, itunuwid ng Diyos ang tao sa pamamagitan ng sakit tulad ng walang tigil na pananakit ng buto. Hallelujah. Pero ang nakaganda lang, minsan, kung minsan, sometimes, dinidisiplina ng Diyos ang tao sa pamamagitan ng sakit. Klaro kayo. Klarong-klaro. So, minsan may sakit na inaalaw ng Panginoon, hindi dahil nagkasala ka. May dahil lang, dinidisiplina ka lang niya. Baka wala ka ng time sa kanya, dinidisiplina ka niya. Kasi every time kasi, may problema tayo, saka natin tinatawag ng Diyos. Kasi ang Panginoon kasi gusto niya makipag-usap sa atin lagi. So sabi ng Panginoon, parang hindi na ako kinakausap nito, hindi na ito nanalangin. Ialaw ko na lang yung pagsubok, problema sa iyo. Kasi nga, miss na kita, gusto kita makausap. Ganun ng Panginoon. Uhaw siya sa atensyon natin. Gusto niya makipag-usap sa anak na. Ano siya, parang sabi ka namang in love siya sa tuwa. Napaka-in love ng Panginoon sa atin. Minsan ang tinutuwid ng tao. Hindi ka tinuwid ng Diyos dahil para saktan ka lang. Masasaktan ka, pero hindi para saktan ka lang. Kasi kung ikaw, yung anak mo, nagnakaw ng pera sa ibang bahay, yung anak mo, papaluin mo talaga. Pero hindi dahil pinalo mo, hanggang palo lang. Pinalo mo siya dahil may rason. Pinalo mo siya dahil ayaw mo, magawa niya pa ulit sa ibang tao yun. Kaya mo siya pinapalo kasi gusto mo siya maging matino. Hallelujah. Sabi dito. Kita. Sabi pa sa Kawikaan, sabi dito sa Kawikaan 20:30, minsan ang parusa ay nagdudulot ng mabuti para magbago tayo. Proverbs 20:30. Kung minsan ang parusa ay nagdudulot ng mabuti para magbago tayo. Minsan yung parusa, nagbibigayan. Nagiging matino yung tao nang dahil sa kaso. Tingnan nyo imagine, Pilipinas, walang batas. Pag nakapatay ka ng tao, wala lang. Anong mangyayari? Ano yung pinaka-possible na mangyayari? Siyempre, ang tao, magpapatayan. Anong mangyayari? Kunding away lang, saksak agad. Kasi nga, walang batas. Pero dahil may batas, sabi pa nga ng lasinggero, pasalamat ka bro, may batas. Kung walang batas, dati pa kitang pinatay. Yun ang naririnig ko sa kanila. Ibig sabihin, nakukontrol yung kasamaan nang dahil may batas.
Pero ang nakakalungkot, kahit may batas, may nakakapatay pa rin. Pero at least, hindi lahat ng tao. Kakaunti lang. Kasi pag nakapatay ka, makukulong ka talaga. Imagine mo na lang, walang batas. Kaya nga, inalaw ng Panginoon na maparusahan ka, no, may batas, no, may law. Pag lumabag ka dyan, no, maparusahan ka, madisiplina ka, masumpa ka. Para ano? Para magkaroon ka ngayon ng takot. And always remember, dalawang klase yung takot. May takot na nagmumula dito sa mundo at may takot na galing sa Panginoon. Kaya nga, sabi na sa Bible, sa Proverbs, no, the fear of the Lord is a beginning of wisdom. So ibig sabihin, may takot na nagmumula sa Diyos at may takot din na nagmumula sa mundo. Yung takot na nagmumula dito sa mundo, no, yan ang isa sa nakapagbibigay ng sakit. No, may mga pangarap ka, hindi mo maabot dahil sa takot. No, plano yan ng Diyos sa iyo, pero hindi mo naabot yan dahil sa takot. Hallelujah. No, may takot, no? Yung pagkita sa mga Israelites, sa kulog, trumpeta, sa lindol, no? Gisinadya ng Panginoon 'yon. No, mabasa niyo yung sa Moises, sa Exodus. Nadya ng Diyos 'yon para magkaroon sila ng takot. Hindi para takutin lang, kundi magkaroon ng takot. Pag natakot ka, magkaroon ka na ngayon ng respeto sa Panginoon. No. Number 4, witness God's power. No? Minsan may inaalaw ang Diyos sakit. Hindi para pahirapan ka. Hindi dahil nagkasala ka. No, kundi para ipatunayan niya sa iyo na makapangyarihan ka. Hallelujah. Patunayan niya sa iyo na buhay siya hanggang ngayon, hindi siya wala. Hindi siya fiction character sa Bible. Which is manaranasan mo, ikaw mismo mararanasan mo para maligtas ka. Minsan yung healing, yan pa ang maging daan para makilala mo ang Diyos. Pero yung nakakalungkot lang, may mga taong pinagaling ng Diyos, pero nawala pa sa Panginoon. Hallelujah. Sad reality yun. Sabi dito, neither this man nor his parents sinned. Tanong ng disciple. Itong tao ba to? Kaya niya bulag since birth? Nagkasala ba siya? Ang sabi ng Panginoong Diyos. Hindi siya nagkasala. No? Hindi nagkasala yung tatay niya, hindi nagkasala yung nanay niya. Naging bulag siya para maipakita ang kapangyarihan ng Diyos. No, ibig sabihin, yung mga karakter sa Bible, may mga bulag, mga lumpo, niready pa ng Panginoon. Kaso dumaan dahil sa pressure yung tao, pero hindi niya pinabayaan, buhay pa rin sila. Inalaw yun ng Diyos yun para pag bumaba, yung Messiah, maipakita sa tao na may authority talaga siya, na para yung tao maniniwala talaga sa kanya at maraming maliligtas through miracle. At dahil sa milagro yun, mas lalong lumalim yung pananampalataya sa Diyos. Thank you, Jesus. Nagkasakit ka, hindi dahil may kasalanan ka, sabi ni Jesus. Minsan, nagkakasakit ka para maipakita yung kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng buhay mo. Sa pamamagitan ng sanayan, kikita nila at matunayan na totoo ako, buhay hanggang ngayon. Thank you, Jesus. Number 5. Number 5. Even man of God experience. Hallelujah. Kahit man of God, kahit Christian ka, nagkakasakit ka. Walang exempted. Kasi ang Panginoon, ayaw niya, pabor-pabor. Hindi pwedeng, ayaw ng Panginoon na pag Christian ka na, hindi ka na magkakasakit. Siguro halos tao, lahat ng tao. Pag ito yung principles ng Panginoon, pag gawin nilang susunod ako sa Panginoon kasi ayaw ko magkasakit. Nagiging motives. Kaya nga, sinusubok talaga ng Panginoon. Kung sabi sa'yo, pag gisala dyan niya ang tao, kung makita niya, yan yung lang tao kung unsa motibo. Kasi kung Christian ka na, tapos hindi ka na magkakasakit, halos lahat ng tao magiging Christian. Kasi ayaw magkasakit. Hallelujah. Kaya nga, inaalaw niya minsan, kahit Christian na, magkakasakit ka pa rin. Sinasabi niya, walang exempted sa problema. Pero ang kagandahan lang, pag may Diyos ka, sa oras ng may problema, may kakapitan ka. Kahit gaano ka ka-expert, lumangoy, kahit 3-time world champion ka pa sa swimming, pero kapag ilagay kita ng 3 araw, hindi ka isang araw, sa pusod ng dagat, hindi ka mag-survive. Limitado yung lakas mo. O may abilidad ka, marunong ka lumangoy, marunong ka may experience ka. Pero buong araw ka dyan sa dagat, hindi ka mabubuhay. Baka magka-cramps ka. Pero, kung may salbabida ka, di ba, hindi ka marunong lumangoy, pero pag may salbabida ka lang, hindi ka mapapagod basta-basta. Pareho kayo nasa dagat, pero yung advantage mo, may salbabida ka. May makapitang, nakaka-relax ka. Kaya nga, yung Kristiyano, kahit nagkakasakit, nagtaka ba kayo yan? Mga Kristiyano, pag nagkasakit, siya akala ko wala kang sakit. May sakit
sakit ka pala. Oo, di man halata. Kasi nga, may mas na nasasabida ka, may salbabida ka. Alam ba niyo yung ano? Alam niyo ba yung malaking ano, yung malaking usap sa iba na ligid. Tapos interior na ginagawang salbida. No, kahit may ganun ka lang, kahit nasa dagat ka, relax ka. No, pag may Diyos ka, kahit nasa dagat ka, relax ka. Pareho ka nasa dagat, siya nahirapan siya. Hallelujah. Kahit sabihin mong 3-time world champion, Olympic medalist, gold medalist, pero pag matagal sa dagat, mag-cramps pa rin yan. So, ibig sabihin, yung tao, limitado. Pero kahit may Diyos ka, pareho kayo may sakit. Pero pag may Diyos ka, hindi handa na may sakit ka. Hallelujah. Kasi basahin natin. Now Elijah had been suffering. Ito na, sabi ko. No, sa Elijah, kahit man of God, hindi naging exempted. Hindi naging exempted sa sakit. At nag-suffer pa. No, kung akala kasi natin, pag nag-suffer, malaki yung kasalanan niya kasi nga hindi namatay agad. Ganun yung mindset natin. Pero ang totoo pala, no, inaalala lang talaga ng Panginoon yan. Para hindi niya sabing unfair. Kasi pag hindi na magkakasakit yung serban ng Diyos, yung tao, magsiserve talaga sa Panginoon. Ang nangyari ngayon, ang mangyayari, maging wrong motives na ang pagsunod sa Diyos. No, sumunod sila sa Diyos dahil ayaw na magkasakit. Yun ang problema ngayon. Hallelujah. Akan Now Elijah had been suffering. But I think it is necessary to send back Epaphroditus. Ito si Epaphroditus. Isa to sa disciple ni Apostle Paul. My brother, my co-worker, my fellow soldier, ibig sabihin man of God. No, ibig sabihin may posisyon. Ibig sabihin people ng Panginoon. No, nag-winning soul, nag-healing deliverance. No, may mga disciple din. So ibig sabihin, dito basa-basang tao na to. Sabi dito, whom who sent to take care of my needs. At sabi, basahin ko sa sunod soldier of Christ siya. Indeed, Indeed, he was sick. Hallelujah. Nagsiserve siya sa Panginoon, may mga disciples siya, pero nagkakit siya. At ang pinag-challenge pa, and almost died. No, muntik pang mamatay. So, ibig sabihin, hindi biro. Imagine nyo, nag-suffer, muntik kang mamatay. Imagine, si Apostle Paul, healing and deliverance. Pero bakit? No, na-picture out ko, pinanalangin na talaga to, itong tao na to, yung disciple niya. Di ba, naranasan niya, yung mga, halimbawa, si Pastor Jan, lagi natin pinapanalangin. No, alam na alam ko, concern si Apostle Paul, at si Apostle Paul dito, nagkaroon pa ng anxiety. Kasi nga, sobrang awang-awa siya kay Epaphroditus. Kasi nga, si Epaphroditus, muntik nang mamatay. Kung sa sitwasyon natin ngayon, bedridden, naghihingalo, parang sa panahon nila wala pang oxygen, no? Parang agaw buhay talaga, muntik mamatay. Pero matunog ganoon. Hallelujah. So ibig sabihin wala exempted. So ibig sabihin kahit man of God ka, kahit marami ka na nakasunod mo nyo, nakapag-preach ka ng gospel, magkakasakit ka pa rin. No, kasi ang Panginoon hindi siya unfair. Tandaan niyo dahil sa sitwasyon na 'yon, si Apostle Paul nagkaroon ng stress. Tingnan niyo, basahin ko. Therefore, sabi ni Apostle Paul, therefore, I am all more eager to send him. Gusto ko nang pauwiin siya. Gusto ko maging magaling siya. So that, when you see him again, you may be glad and I have less anxiety. So, ibig sabihin, nagka-anxiety siya. Worried siya sa sitwasyon ni concern siya sa disciple niya. No? Nagkaroon siya ng anxiety sa sitwasyon na yon. Kasi nga, nagkaroon siya ng anxiety, pwede niyang pinalangin yun. No? Nilayans niya, puro gumaling. So, minsan, inaalaw ng Panginoon yun. Hindi dahil para saktan ka, inaalaw ng Panginoon yun para mabasa natin yung sitwasyon nila. Kung ikaw yung nasa sitwasyon nila, no, magkaroon ka ngayon ng lakas na loob, sabi mo, at sasabihin mo, no? So, ibig sabihin bila, muntik mamatay. Ako, nabubuhay pa. So, sa Bible, yung mga man of God, muntik mamatay. Or sabi dito, because he almost died for the Christ. Dito, sabi nyo, because he almost died for the work of Christ over fatigue. No, nagkasakit siya dahil sa paglilingkod sa Panginoon. No, gutom, pagod, naulanan. No? Kasi ako naranasan ko si Pastor Ronjan, massage ko, ang daming kasi si Pastor Ronjan, minasad ko yun noon. No, ang daming bukol-bukol sa likod. No, dahil sa hangin. Travel ito, travel doon. Minasad ko siya noon. No, nag-over fatigue si Epaphroditus because he almost died. Muntik na siya matay dahil sa paglilingkod kay Kristo. He risked his life to make up for the help you yourself could not give me. No? Naglingkod din siya kay Apostol Paul, muntik siya nang matay. Kaya nga nagkaroon siya ng anxiety ng kaunti. Kasi nga kahit anong palangin niya kay Epaphroditus, hindi gumagaling. Sa awa ng Diyos, gumaling.
Hallelujah. So, ibig sabihin, may season of miracle. No? Basta magtiwala ka lang talaga sa Panginoon. Number 6, because of our own. Minsan, nagkakasakit tayo dahil lang din sa ating kagagawan. Halimbawa, ganito, sisigarilyo ka. Sigarilyo ka noon. Kasi yung sigarilyo, lit na yan. Kahit pigilan mo niya ngayon, pag naka-damage na yan sa loob, at sabihin mo ngayon, nagkasakit ako sa baga. Bakit? Test ng Panginoon. Hindi test. Dahil yan, sa ginawa mo noon, sabi nga sa Bible, what you sow, you will reap. Alam mo, malakas ka mag-soft drinks, malakas ka mag-sigarilyo, o mag-inom noon. Tapos, tinigilan mo na. Although, tinigilan mo na siya ngayon dahil naging born again ka na, pero yung epekto, andun pa rin, nakadamage na doon sa loob. So, ibig sabihin, kaya tayo nagkakakit dahil sa vision natin noon. At nung nakilala natin ang Panginoon, tumigil tayo. Pero may damage na naiwan sa loob. So, ibig sabihin, andun na yun. At nung time na naka-experience tayo ng sakit, at nasabi natin, test to sa Panginoon. Hindi yan test. Dahil yan sa mismo mong kagagawan. Dahil yan sa bisyo, dahil yan sa Mountain Dew, sa mga kinakain natin. Kaya ka nag-UTI, hindi dahil test. Nag-UTI ka dahil sa mga kinakain mo, sa mga maling desisyon. Hallelujah. Sabi dito, hallelujah, naghang. Thank you, Jesus. Ang payapang isipan ay nagpapalusog ng katawan. Ngunit ang pagkainggit ay tulad ng kanser sa buto. So, ang peaceful na isipan, no, ay nakakapagbibigay ng healthy body. So, ibig sabihin, pag sobra ka, no, gabi na yung pag-iisip mo, no, nagkaroon ka ng anxiety, no, yan pa ang naging dahilan, nagkakasakit ka. So, ibig sabihin, kaya mo yung desisyonan. Kaya mo yung, no, labanan. Kasi nga may authority ka. No? Minsan, sa sarili nating kagagawan, nagkakasakit tayo. No? Sariling duda, no? Sariling emotion, hatred, unforgiveness, takot, no? Dahil sa ating sariling desisyon, nagkakasakit din tayo. May mga high blood, no? Kaka-high blood dahil nga sa sobrang stress, nagpadala sa emosyon. Kaya nakakatakot talaga yung emosyon. Kasi nga, pwede kang mamatay. Number 7, sickness due to disobedience. Pwede rin nagkasakit ka dahil sa disobedience. Sabi dito, the Lord afflicted the king, leprosy, that day he died, and lived separate house. Ito yung hari sa panahon nila. No, si Jotan, the king of, no, nagkasakit dahil sa disobedience. Alam nyo ba anong sakit niya? Ang sakit niya, leprosy. So, ibig sabihin, may kakayahan ang Diyos na bigyan ka ng sakit, at may kakayahan din siyang papagalingin ka. So, pero kahit ang Panginoon, no, ibig sabihin, makapangyarihan, kaya niyang gawin, pahirapan ka, kaya niya rin gawin, ilagay ka sa magandang sitwasyon. Kaya nga, no, dapat natin katakutan ng Panginoon kasi nga, may kakayahan siyang gawing lahat, pero mas pinili niyang mas gawin ang ikabuti para sa atin. Kumalala yun si Gehazi, nung gumaling si Naaman, naalala niyo yun, si Gehazi? Nung binigyan si Elijah ba yun? Binigyan si Elijah ng pera, hindi niya tinanggap ni Elisha. So nangyari ngayon, na-demonize sa pera si Gehazi. Nung palayo na siya nung palayo na si Naaman, no? Hiningan niya ng pera at ginamit niya yung pangalan ni Elijah na hingin doon pera. At dahil nalaman dahil propeta nga, na-discern ni King, no? Prophet Elijah, no? Sabi ni Elijah, magkaka-leprosy ka. Kaya nga, yung leprosy ni Naaman, lumipat sa kanya. At ang nakakalungkot pa, damay pa yung buong sambayanan niya. So, ibig sabihin kung i-declare yun, na ikaw, tao, dahil disobedient ka, dahil sa pera, sige lingkod yan. Nagsiserve yan sa Panginoon. Lagi yung kanang kamay ni Prophet Elijah. Pero nung dahil sa sitwasyon na iyon, nang dahil lang sa pera, nagkasakit siya. At ang kakalungkot pa, pati next generation niya. Kung ikaw ba naman, nanganak ka. Tapos yung anak mo, may leprosy na. Tapos yung anak mo, nakapag-asawa, nanganak na naman, may leprosy din. So do you think mag-aasawa ka pa? Hindi na. Hindi na. Kasi nga alam mo, pag manganak ka, may leprosy. Kasi nga sinumpa sila. No, may posibilidad. Yung generation nila, hindi patuloy. Kasi nga, every time na manganak, may leprosy. Kasi nga, sinumpa sila ng Panginoon. Dahil sa disobedience. Number 8, persecuting God's anointed servant. Ito yung delikado. No, biblical pala yan, pag i-persecute mo yung mga anointed man of God. No? Dahil sa pinersecute mo yung anointed, pwede kang magkakasakit. Sabi dito sa Bible,
Don't touch the anointed one. Nang marinig ito ni Haring Jeroboam, itinuro niya ang lingkod ng Diyos, no? Man of God, at sinabi, hulihin siya. Pero bigla na lang nanigas ang kamay ng hari. Kaya hindi na niya maibaba ang kanyang kamay. So, ibig sabihin, na-stroke on the spot. So, tinuro niya, hulihin yan. No? Tinuro niya. So, ibig sabihin, ano yan si lingkod ng Diyos, propeta yan. Kasi nung mga propeta noon, nakatakutan talaga. Pero nung time na yon wala siyang respeto. Hindi niya inonor yung lingkod ng Diyos. Tinuro niya. Tinuro niya lang. Pero ano nangyari? Na-stroke. Pero ang good news, ito lang. Ito din ang good news. No, magkakasakit sila. No, pag once, no? Tinawakan nila, tinuro nila, o sinira nila, o pinersecute nila ang man of God noon. Gagaling pa rin sila. No? Nagmakaawa siya. Pagalingin siya. Sabi niya, pagkatapos sinabi ng hari, lingkod ng Diyos, ipanalangin mo ako sa Panginoon na inyong Diyos, na pagalingin niya ako ng kamay ko. Kaya nanalangin ang lingkod ng Diyos sa Panginoon at gumaling kamay ng hari. So, ibig sabihin, yung mga taong kumukutya sa man of God, no? Magkakasakit yan. Pero ang nakaganda lang, gagaling din siya. So ngayon, dahil sa sitwasyon na yon, no, mas lalo siyang magkaroon ng respeto at maniniwala siya ngayon sa Diyos. Alam mo ba ano nangyari dito? Sa next verse? Hindi ko nalagay. Ang next verse dito, no? In-invite niya yung hari, ay yung propeta na kumain sa bahay nila. No? So ibig sabihin, naging close silang dalawa. So may posibilidad yung hari na yon, sumurrender din sa Panginoon. Hallelujah. So ibig sabihin, yung mga persecutor, magkakasakit din sila. No, naranasan ko yan. No, pinagtawanan ko sa amin. Pero dumating yung time, naging bedridden. Di makatayo. At nangyari ngayon, yung asawa niya pumunta sa bahay. Kuya Del, pwede mo ba ipipray si si Michael? Bakit? Hindi makatayo, 3 araw na, walang lakas. Na, sabi ko sa kanya, okay lang ba sa kanya? Na ipag-pray ko siya? Oo, sabi niya, okay lang. So, na-realize ko ngayon, yung mga tao nagpe-persecute, noong una, pagtatawanan ka. Pero pag yung tao na yan, nagkakasakit na yan, matatanggal talaga yung pride. No? Nagkasakit na. At doon nila maalala na may servant ng Diyos doon. No? Pag sa pamamagitan ng pangalan, sa pamamagitan ng yung mga servant ng Panginoon, gagaling tayo. No? Gagamitin yun ng Panginoon. Through Pastor Del, gagamitin niya, no? Para gagaling tayo. So ngayon, ibig sabihin, yung mga taong nag-persecute sa atin, kalmahan lang natin. Pasagdai lang sa. Kaya darating yung time, kung magkakasakit sila, no, maalala ka din nila, sabihin nila, may servant ng Diyos doon, na may authority. No, yung anointed na servant. No, ginagamit ng Panginoon. Tawagan mo, ipag-pray ako. So ibig sabihin, may mga tao na ipe-persecute ka, at darating yung panahon, in the right time, hihingi sila ng tulong sa iyo. No? Pero tutulungan mo pa rin kasi sabi dito, pagkatapos niyang i-persecute yung man of God, no? Na-stroke yung kamay niya at siya ngayon, nag-beg, no? Humingi siya na talaga ng nagmamakaawa siya na sana gumaling siya. At hindi naman siya binigyan ng Panginoon. Pinagaling siya at nang dahil pinagaling siya, inopera niya yung man of God na doon sa bahay kumain, salo-salo, doon matulog. So ibig sabihin, naging friend sila. No, may posibilidad yung hari na yon, no, naging born again din, naging servant din. Ito, kung familiar kayo sa story ni Prophet Elijah, no, sinabihan siya ng mga bata, panot, kalbo, ano ba? Alam niyo ba anong nangyari? Ito. Imagine mga bata. Sabi ko, don't touch the anointed one. Sabi ko, no, itong panahon na to, pinain, no? Gipaak-paak, 42 na bata, pinatay ng mga uso. Nang dahil lang sa sinabihan niya lang si Elijah, panot. Nakarabang yaga-yagaan lang ba? So, ibig sabihin pala, yung mga man of God, hindi biro. Hindi pwedeng makulukuhin na ng ibang tao. Kasi pag niloko yan, kaya nga sabi ni Jesus, pray your enemy, bless your enemy, kasi nga kung hindi nyo i-bless, kawawa yan. Kaya nga, alam nyo ba, na-realize ko dito? Kaya pala, sinabi ng Diyos, ipanalangin nyo ang inyong mga kaaway at pagpalain nyo sila. Kasi alam mo bakit? Kasi kung hindi mo yan ipanalangin, kung hindi mo yan sabihin, Lord, i-bless nyo po yung tao na persecute sa akin, i-bless nyo po Panginoon, tagbigyan nyo po siya ng magkakilbuk, Lord, i-bless po yung kaluluwa niya Panginoon, I declare salvation sa buhay nila. Lord, one day, gagamitin mo din yung tao na yon. Kung ano yung ginawa mo kay Apostol Paul, no? Lord, I believe, mas lamang si Apostol Paul, mas grabe yung sitwasyon ni Apostol Paul kasi mamamatay Kristiyano. Pero yan, persecutor pa lang yan. So, ibig sabihin, kaya nga sinasabi ng Panginoon na pray
pray your enemy. Bless your enemy. Kasi alam mo bakit? Pag once, hallelujah, pag once pinasecute ka niya, terribly yung mangyayari sa buhay niya. Mas mabuti pang i-bless natin sila kasi nga kawawa. No? Dahil kada bang gisundog nila si Kuan, gisundog nila si Elisha, napanot. Ito nangyari sa mga bata. Kinain. No? Gilabanan sila sa oso. Number 9, sickness. Sickness can make us humble. No, yung sickness, yung sakit ay nagpapakumbaba. Totoo naman talaga. Yung sickness, yung sakit, minsan yan yung dahilan para magpakumbaba ka. Kasi yung tao kasi pag malakas pa, no? Pag malakas pa, halimbawa, yung mga atleta, yung mga kartista, yung mga 12 pares, yung mga magaling sa martial art, no? Hambugiro na. Taas ng kumpiyansa, mataas ng kumpiyansa kasi nga may lakas pa. Pero pag ang tao wala nang lakas, matanda na, wala na. Wala ka nang dapat ipagyabang. No, ang daling magpakumbaba pag wala ka talaga. No, pag wala ka pa sa ministry, kakaunti pa lang yung tao mo. No, ang dali talaga magpakumbaba. Pero ang tanong ngayon, kung magkakaroon ka na ng mega church, kung magkakaroon ka na ng maraming tao, magpapakumbaba pa ka pa. Doon na magsisimula yung challenge. No, pag yumayaman ka na, magpapakumbaba ka pa kaya? Kasi pag kung mahirap ka pa, ang daling magpakumbaba na mahirap ka pa. Pero, ibang usapan na rin yun. Pag inaangat ka ng Panginoon, magpapakumbaba ka pa baba. And always remember, family, we are designed, no, magpakumbaba talaga. Kahit itapon mo yung bag sa taas, o itapon mo sa ring sa taas, no, nakaangat lang yan sa taas. Pero yung bola, bababa pa rin yan. No, yung aeroplano, aangat pataas. Pero hindi siya nakadesign sa taas. So, pinadaan siya sa taas. So, ding bababa yung aeroplano sa airport. So, ibig sabihin, pinaparanas lang sa atin ng Panginoon yung spiritual growth, promotion, spiritual blessing, breakthrough. No? Pero hindi ibig sabihin, hanggang dyan ka. No? Gusto ng Panginoon, magpakumbaba ka pa rin. Kasi, the more ka namumunga, dapat, para kang palay. The more ka namumunga, the more tayong namumunga, the more tayong ginagamit ng Panginoon, the more tayong nagpapakumbaba. The more tayo, tinan nyo yung palay, the more siyang maraming butil, no? The more siyang yumuyuko. Dapat ganyan din tayo, pamilya. Amen? As a Christian, as a servant of God. Sabi na Apostol Paul, no, para hindi ako maging mayabang, hallelujah, para hindi ako maging mayabang dahil sa kamangha-mangha pinakita ng Diyos, binigyan niya ako ng pansanan, hallelujah, sa katawan. Hinayaan ng Diyos, ito ay exciting, hinayaan ng Diyos na pahirapan ako ni Satanas. Grabe, no? Hinayaan ng Diyos, pahirapan ako ni Satanas. Kaya, ulitin natin na, hinayaan ng Diyos para pahirapan ako ni Satanas. Grabe na naman si Lord, no? Pahirapan ka ni Satanas. No? Hindi pala ibig sabihin, hinayaan ng Diyos na pahirapan ka dahil gusto ng Panginoon na pahirapan ka talaga. O bigyan ng, malakas pa yung tao na yan. Bigyan ng 5 demonyo yan. Hindi ganyan ng Panginoon. O bigyan ng maraming problema yan. Malakas pa. Para malugmok yan, para maano yan. No, hindi ganyan ng Panginoon. Ang Panginoon kasi, inalaw niya yung situation kasi alam niya, may kakayahan ka. Dahil alam niya, malakas yung panampalataya mo. Strong ka, matured ka. No, inalaw niya yung problema hindi dahil pang ka, kundi inalaw niya yung problema dahil may tiwala siya sa'yo. Hallelujah. No, always remember, kahit nagkatala tayo sa Panginoon, marami tayong pagkakamali. No, ang hirap na sana tayong pagkatiwalaan, pero nagtiwala si Jesus sa atin. No, halimbawa, pag isa kang cashier sa tindahan, tapos nakapag-nako ka ng pera saan ka nagtatrabaho? Tatanggalin ka sa posisyon mo. So, ibig sabihin, i-kick out ka. At darating yung time, ihingi ka ng tawad at mag-a-apply ka ulit sa boss mo. So, anong sasabihin sa'yo ng boss? Boss, apply ako ulit ng trabaho. Pasensya na doon, nakanako ako kasi crisis kasi ako noon. Gipit na gipit ako. Pwede ako mag-apply? Pwede. Pero hindi ka pwede sa cashier. Ganun ang tao. Pag once sinira mo na yung tiwala mo, parang baso yan, parang mirror, parang salamin. Pag nasira mo na yan, ang hirap na buuin. No, ang tiwala para ding ang tawag dito? Bond paper. Pag imo nang kumuton, no, ang hirap na, no, maging straight ulit. Mahirap na ayusin ulit kasi nga na-fold mo na. So ibig sabihin yung tiwala, pero ang Diyos, no, kahit lumayo ka noon, kahit nagkasala ka, kahit nagkasala tayo, kahit naging karumal-dumal tayo noon, no, nasa ilalim tayo ng safety tank.
Pero yung Panginoon, pinagkatiwala niya pa rin sa atin. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Ang Panginoon, pinagkatiwala. No, para bang nagnakaw ka ng pera doon sa cashier, doon sa pera ng amo mo, doon ka pa rin nilagay ng amo mo sa posisyon. Pero sa tao, pag nagkasala ka na dyan, hindi ka na pwede sa cashier. Kung sa ibang trabaho ka na, tatanggapin ka, pero sa ibang trabaho na. Pero ang Panginoon, nilagay ka pa rin sa pinakahayas na posisyon. As a servant, as a royal priest. Hallelujah. As a soldier of God. No? Ibinigay niya yung authority na in-interest niya sa atin. Hallelujah. Kaya wala tayong karapatang magyabang. No? Kaya sabi ng Panginoon, binigyan. No? Sa ano yun? Binigyan ako ng kapasanan sa katawan, hinayaan ng Diyos na pahirapan ako ng Satanas. Pahirapan ka ng Satanas, hinayaan ng Diyos yan. Hindi dahil pahirapan ka, dahil gusto ng Panginoon, uiyak ka, masaktan ka. Hinayaan ng Diyos dahil alam niyang may tiwala siya sa'yo, alam niyang kaya mo yang ma-overcome. Thank you, Jesus. Sabi dito, at ito yung pinaka-exciting. 3 beses ako nakiusap sa Panginoon na alisin ito. Hallelujah. May sakit ka ngayon. Minsan hindi inaalis ng Panginoon. May situation ka na hindi maganda, may atake ka, hindi inaalis ng Panginoon. Dahil alam ng Panginoon, yung situation na meron ka ngayon, yan pa ang naging dahilan na mas malapit ka sa Kanya. Yan ang magiging dahilan na mas magiging mabuo yung relasyon mo. Pero paano na lang siguro pag wala kang sakit? Asan ka ngayon? Baka busy ka sa ibang bagay kasi nga okay yung katawan mo. Pero dahil sa sakit na yan, sabi ng Panginoon, anak, hindi mo ba napansin nang dahil sa sakit na yan, nabuo yung love letter ko, nabuo yung chapter natin, nabuo yung relasyon natin, nang dahil sa sakit na yan. Sabi ni Apostol Paul, Panginoon, 3 beses ako nakiusap, tanggalin mo na to, please lang. 3 beses, pero hindi, sabi ng papat na yung biyaya ko na binigay sa'yo. Kasi may mga bagay sa buhay natin, hindi pwedeng tanggalin. Halimbawa, basketball player ka, tapos may coach ka. At ngayon, sasabihin mo sa coach mo, Coach, pwede ba hindi mo na ako mag-training? Pwede bang diretso na lang ako maglalaro dun sa liga? Pwede bang direct na lang sa liga ako maglaro? At sasabihin sa'yo ng coach, kung yan ang gagawin mo, huwag ka nang sumali. Huwag ka nang sasabay sa liga. Bakit, coach? No, kasi hindi pwedeng mawala yung training. No, hindi pwedeng mawala yung pressure. Hindi pwedeng mawala yung tribulation sa buhay manlalaro. No, sa buhay, basketball player. Yung ba kung gusto mo maging strong na player, mataas yung resistensya mo, kailangan mo mag-endure. So, ibig sabihin, may mga situation na hindi pwedeng tanggalin dahil alam ng Diyos, diyan ka magkakamasel. Dahil alam ng Diyos, diyan ka mas maging matibay. Dahil alam ng Diyos, diyan ka mas lalakas, mas tataas yung resistensya mo. Pero kung kaya nga sabi na po sa Lord, tanggalin mo na ito, Panginoon. Sabi ng Panginoon, hindi pwede, anak. Kasi sa pamamagitan niya, nabuo yung relasyon natin. Sa pamamagitan ng sitwasyon na yan, yung mga atake na yan, yung pang-insulto, o yung pagtatraidor na yan, kahit wala kang kasalanan, ginawan kang masama. Sabi ng Panginoon, sili yan. Boring kumain, walang sili. Hindi ka masasarapan sa pagkain pag walang sili. Yung mga ganyan, sili yan ang buhay Kristiyano. At kahit gaano kasarap ng sabaw, may suka, may lahat ng lamas, lahat ng ingredients, andun na lahat. Pag wala yung asin, hindi magiging masarap yan. And always remember, anak, sabi ng Panginoon, yung problema, yung pagsubok na yan, asin yan. Pampalasa yan ng buhay mo. Pampalasa yan ng buhay Kristiyano natin. Kasi kung sabi mo, huwag mo na lang lagyan ng asin. Walang masasarapan sa sabaw. Kahit may kamatis yan, kumpleto sa ricados, pero pag walang asin ang sabaw, hallelujah, hindi magiging masarap yan. Ang buhay Kristiyano, pag walang pagsubok, walang atake, hallelujah, walay lasa. Sign pa yun, hindi ka epektibo sa pagsunod sa Panginoon. Kristiyano ka, pero hindi ka naka-experience ng attack. So, ibig sabihin, hindi ka naging epektibo. Thank you, Jesus. Pero pag naka-experience ka ng atake, so ibig sabihin, naging epektibo ka. Thank you, Lord. Number 10. Sabi dito sa number 10, without discerning the body of Christ. Baka yung iba dito hindi natin ito alam. Kaya ka nagkakasakit. Sino sa inyo dito, tatanggap ka ng body of Christ, kung saan ostya.
no, yung ginagawa nating communion. Oh, in short, communion. No, kailangan nating maging maingat dito. No, baka hindi natin alam dahil dito, pwede tayo nagkasakit. Isa to sa naging dahilan kung bakit nagkasakit tayo. Basahin natin ano. Sa Tagalog. Basahin natin. Dali na, malapit na mag-10. Sapagkat ang sino mang kumain at uminom nito nang hindi pinapahalagahan ang katawan ng Panginoon ay nagdadala ng kaparusahan sa kanyang sarili. Hallelujah. At ito ang dahilan kung bakit marami sa inyo ang mahihina at may sakit. At ang ilan, ito yung bad news, at ang ilan ay namatay. Na, ano yung rason? Hallelujah. No, hindi pinalagahan ang katawan ng Panginoon na nagdadala sa kanyang kaparusahan? Kasi nga, dahil dito, ito yung instruction ng Panginoon. Bago ka kakain ng communion no, sa church, ito yung dapat mong gawin. Kaya nga, ang sino mang kakain ng tinapay at uminom ng tubig at uminom ng inumin ng Panginoon ng hindi karapat dapat examine yourself ng bawat isa ang kanilang sarili bago kumain ng tinapay o uminom ng tubig. No, sabi the body of Christ. No? Remembrance as my body, as a body of Christ. No? Bago mo kakainin yan, repent. No, examine yourself. Kailangan talagang, Lord, pataluwa kong Ginoo sa akong sala. Lord, I am not worthy nga kaunon Ginoo ang imong lawas as a remembrance na sa imong pagkamatay sa cross. Pero pwede mong kainin, pero make it sure. No, mag-repent ka talaga, as in tutuan talaga. Kasi sabi dito, yan ang isa sa dahilan kung bakit ka nagkakasakit at maraming namamatay. Hindi dahil test, hindi dahil general curses, kundi dahil sa walay discernment sa body of Christ. No, kailangan mo i-examine yung sarili natin, kailangan natin tingnan kung pwede ba akong kumain, pwede ko bang tanggapin yan ngayon? Kung sa tingin mo nagkasala ka, dapat genuine repentance. Repent talaga. Kasi sabi dito, basahin ko ulit para masindihan natin. Sapagkat ang sino mang kumain at inom lang hindi pinapalhaga ng katawan ng Panginoon, no, ay nagdadala ng kaparusahan sa kanyang sarili. Ito na. At ito ang dahilan. Ibig sabihin, ito yung reason kung bakit marami sa inyo ang mahihina, nangaluya. No, nangaluya sa panampalataya, o pwede luyahon ang buwas. At so ibig sabihin, isa sa dahilan kung bakit ka nagkakasakit, kasi nga, kinain mo yung ostya, o kinain mo yung communion, ininom mo yung dugo ni Jesus, simbolo, na hindi ka nakapagsisi. Hallelujah. Hindi ka nakapagsisi, katotoo talaga. Hallelujah. So, Excuse me, Pastor Del. Suriin natin yung sarili natin. Hallelujah. Pastor Del. Amen, amen. Pastor Del. Hello, hello. Pastor, yes, Pastor. Blessed evening. Excuse me, Pastor. Si Nanay Kate po. Ano po sa Spiritual Sons and Daughters. Nag-message po si Pastor Ron dyan. Okay. So, Pastor, hallelujah, man gabi isa tanan. So, we know, hallelujah, nga naay Amen, amen. meeting si Man of God. So, hallelujah. So, kabalo jud ta nga limited ang time, no, for the sake, no, as a part of honoring Amen, kay Man of God. So, kasi, Pastor, ka nang pwede na siya maano, hallelujah, katapusan lang siya, Pastor, then end na dayon ta. Conclusion. amen, amen. Okay. Sige, conclusion na, Pastora. Thank you, Jesus. Okay. Amen, Sige. amen. Thank you, Salamat, Pastora, Pastor. sa remind. Tutur ko sa oras gamay. Sige. Itong conclusion, season of miracles. Minsan, may hindi ka gumagaling ngayon. Minsan, no, yung iba gumagaling agad. Yung iba gumagaling kahit walang pananampalataya. No? Gumaling sila sa pananampalataya ng kasamahan nila. Pero ikaw, nandito ka sa Panginoon, no, minsan hindi ka gumagaling. Ilang beses ka nang pinalangin sa Panginoon. At may titingnan tayo sa Bible. Sabi dito, pero sinabi ni Pedro sa kanya, wala akong pera. Kung alam niyo itong story na to, may lumpo dito. Since birth. Ngunit may ibibigay ako sa inyo sa pangalan ni Jesucristo na taga Nazaret, lumakad ka. Imagine na, kung babasahin niyo yung context, itong tao na to, simula pagkabata, andun na siya sa templo. At naniniwala ako, no, dinadaanan na siya ni Jesus noon. Hallelujah. No, may posibilidad. No, ang dami ng ginawa ni Peter, yung mga disciples na milagro. No, alam ko, habang may nangyayari sa panahon ni Jesus, nabubuhay pa si Jesus. Hallelujah. Excuse Pwede Pastor. itong tao na Nanay to, Kate. dinadaanan-daanan na lang. Nanay Kate. Pastor, Pastor.
Nanay, start na si Tatay Ron dyan, Nay. Okay, thank you, Lord. Hallelujah. So, saglit lang ha, kay Amen, napupugin mo. Okay, so, pila, dugay pa siya ang konklusyon ni mo, Pastor. Actually, nisulod ko para i-ano na ko, Pastor, ma-monitor na ko Pumana, ang pumana. time bang. Amen, amen. Wait. Pumana, pastora. Ay, actually, okay. Sige. At Okay na, least, ne? Okay giing na. na naman takadaan para ma-monitor ang time. Okay, sige. Okay, go, Pastor. Sige. May mga sakit na tayo hindi dadaanan, no? Hindi magumagaling. Pero itong lumpo na to, gumaling. So, ibig sabihin, itong tao na to, dinaanan to noon ni Jesus. Kasi nga, itong tao nanglilimos to sa templo. Si Jesus, doon lagi sa templo. Pero itong tao na to nanglilimos, no? May season of miracle. No, wag kang mawala ng pag-asa. Kung hindi ka man gumaling ngayon, no, wag kang susuko dahil may naka-appoint na oras para gumaling ka. Thank you. No? Kaya kayo pasuron dyan, matagal niyang hindi gumaling pero ngayon magaling na siya. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ang katulang. Thank you, Jesus. Father God, in Jesus' name, salamat Ginoo sa imong topic karon. Salamat sa imong pulong, salamat sa mga nag-join karon. Salamat Ginoo sa masasabta na mo Ginoo ang imong pulong Ginoo. Masabta na mo na naisakit Ginoo gialaw nimo sa imong kinabuhi para i-test mi, para mas bulig-on mi, mas mapaduol mi nimo. Na mga sakit Ginoo sa mga sakit na dili na mawala Ginoo tungod kay sa among disobedience. Lord, tabangin mi Ginoo nga mga ginabuhi nasama sa imong tabangin mi Ginoo, i-cover mi sa imong pinadugo. Tanang sumpa Ginoo sa Ginoo circumstances maputol na sa pangalan ni Jesus. Thank you Jesus and Holy Spirit. Bless this ministry in Jesus mighty name. Amen. Hallelujah. Okay, hallelujah. So, hallelujah. Palakpakan na Pastor ta tong Kate, thank you Diyos. so much sa Okay, nakapag-join. hallelujah. So, salamat kayo, Pastor Del. Hallelujah. Thank you, Lord, for the glory of Jesus Christ. Hallelujah. So, thank you, family, for joining us. Hallelujah. So, thank you, Lord. Hallelujah. So, thank you, Jesus. I hope and I declare and I decree nga through the word of God, through the new revelations, hallelujah, wala man ko nag-come, through the new revelations no given by the Holy Spirit, hallelujah. So, naa jud tay nakatunan. Hallelujah. Natay nakatunan that, hallelujah, every situation, according to the word of God, in all circumstances, give Him thanks. No? Na may pagsulay wala, kinahanglan, musalig ta sa atong Ginoong Dios. Kay siya ang Dios nga buhi, our Creator. Amen? So, hallelujah. Thank you, Lord. So, hallelujah. Dalay ko ng Ginoo sa atong kinabuhi and salamat sa iyong kinabuhi, family. So, see you tomorrow. Again, so kanamagoy meeting family. Amen, amen. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord. Okay, Pastor Del. God bless. Thank you so much. God bless. Out na ni pastora, out na ni. Okay. Shalom, family. Shalom. I love you with the love of Thank you, Jesus. family. Thank you po. Shalom. Hallelujah. Okay. Thank you, Pastor Del. Hallelujah. Thank you, Lord. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah.